Hello guys! So today, I'll be making a phone charm. Sabi ko magiging active na ako dito, pero hindi pala ako naging active guys. Ang tagal na pala nung huling post ko, so here I am! Honestly, it took me months to film again because the creativity is not there, honestly. Also, I'm doing this via voiceover because the real sound of this video is really loud. I believe I filmed this na may event near sa bahay namin kaya sobrang ingay niya. So for the whole video, you'll be hearing me, my voice, and I think some bead sounds if meron man. For starters, I'm using the leftover beads. Yun yung mga ginamit ko na before, yung mga tera-tera. Then pinagsama-sama ko lang siya until dumami na pala siya. Good thing din kasi I'll be making a lot of bead charms para lang maggamit ko yung bago kong charm na nabili. I checked, it was called as DIY keychain lock. And yan siya, yan ang itsura niya. Silver or something rhodium ata yung napili ko. Plus, I'm using any silver thing na meron ako sa set na to. By the way, this is DIY in case na may magtanong kung saan ko nabili to. So, DIY lang siya. Kung ano lang yung mag-fit dun sa set, yun lang yung nilalagay ko. Kaya usually, maliliit lang talaga siya. And yung mga malalaki ko na kagaya ng eye pins, nakahiwalay siya, naka-plastic pa rin siya until now. So, bead charm ako ng bead charm. Bag charm pala siya. And this one is mostly blue ang ilalagay ko dito. Para yun yung theme ko for this. You know what? I just realized na maganda palang i-gift tong bag charms na DIY. Imagine kasi magmimix ka ng color para lang makabuo ng isang bag charm. And then, gagamitin din naman siya nung makakatanggap. Siyempre, iayon mo din kung sila ba yung person na gumagamit ng bag charm. So, really perfect to as a Christmas gift or kaya birthday gift for a friend. So far, I haven't received a bag charm. Pero yung mga bracelets before, naka-receive na ako. And ginagamit ko din silang bag charm. Basta meron silang hook. So, maganda din talaga siya as a gift. Lalo na pag magagamit. And I think if you exchange it with a friend, bibigyan ka niya ng bag charm, bibigyan mo siya ng bag charm. Oh my God, ang gandang idea lang nun, no? Parang friendship bracelet. Pero, bag charms. Bag charms siya na edition. Ang haba pala ng video na to. So, 8 minutes akong magdadaldal dito. But, I think hindi ko na siya kinat. Kasi, ako lang naman din yung yung may hirapan pag kinat ko pa siya kasi minsan binabalikan ko din yung mga process ko before kung tama ba yung pag-ikot ko, so paano ko ba siya ma-i-improve next time. And by the way, kasi nasira na dati yung maliliit ko na pliers. So, ngayon, ang ginagamit ko, yung tools ng father namin. And in fairness, working naman siya. Though I think kailangan ko na rin bumili talaga ng hindi rusty. Pero yung mga ginagamit ko naman ngayon, so far matitibay naman siya. Hindi naman agad-agad nagra-rust yung mga binibigay kong bag charms. So far yung bag charms hindi nagra-rust siya. Chinek ko dun sa kapatid ko. Like, I think a month na to na na-film ko bago ko pa ma-voice overan. And working pa din siya. Also, bumili din pala ako nitong ring kasi akala ko magagamit ko siya. Pero ang hirap pala niyang gamitin. Or hindi ko pa lang talaga na-figure out paano siya gamitin. Pero nag-struggle ako dito sa ring na to. Mas sanay talaga ako na pakamay or kaya dalawang tools yung gamit ko. Bibigyan ko pa siya ng marami pang time. Naniniwala ako na magagamit ko din siya in the future at mamamaster ko din kung paano ba gamitin tong ring na to.
Kasi girl, maganda naman siya. And makapal din yung ring ha. Naho-hold niya naman talaga. Ang problema ko lang talaga is yung sarili ko. And how can I use it properly na hindi nahuhulog or something. Kaya babalik at babalikan ko tong ring na to. At gagamitin ko siya ng gagamitin until ma-master ko talaga siya. So back to bag charm making. Tinuloy-tuloy ko lang naman yung mga steps ko na kukuha ko ng charm. And then bibilutin ko. Then syempre, once done ko na siya, pagdidikit-dikitin ko na siya, ito yung, I think, hardest part for me kasi minsan, hindi maganda yung pagkakakabit ko sa isang beads to another one using the eye pin. Yun talaga yung struggle for me. And ayoko naman na bumili pa ng ibang tools kasi I think kaya naman siya nung pliers for now. Basta aayusin lang talaga and I believe it really takes time para ma-master yung perfect na circle or perfect na pagkakakabit na hindi siya nahuhulog. So, yun kasi yung gusto kong i-achieve talaga, yung hindi siya mahuhulog. Pag pinagkabit-kabit na or kaya kahit pag maalog-alog man lang yung charm, sana hindi siya mahulog or ganun. So, I think ma-perfect ko yun kapag lagi talaga ako nagbibilot. Charot lang pala yung 8 minutes. Kaya naman pala siya pag i-delete yung ibang clips. But I was able to finish this and then naggawa pa ako ng ilan pang bag charms. So, stay tuned kung na-film ko ba talaga silang lahat. And I hope so para ma-check ko din. Bye!